Kumusta mga kanoisy? Welcome back sa ating YouTube channel, Pilipinoisy. So ngayong araw, another update naman tayo about politika ng ating bansa. No? So ang video to ay mula na naman to kay Insurrecto or kay Attorney Enzo Recto. Ano? So meron itong pamagat na Robin bagsak moral, Roque tinatabla ni Sara. So question mark. Yan yung panonorin natin, bibigyan natin ng reaction. Ano? So, mga kanoisy, bago natin to simulan, Insurrecto, supportahan nyo yan. Attorney Enzo, supportahan nyo. Tapos, syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayong manood, huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Pilipinoisy. So, subscribe nyo rin yung YouTube channel natin. Ano? So, mga kanoisy, hindi na natin to patatagalin pa. Simulan na natin, baka agawin pa ng China. Again, ang pamagat ng video ito, Robin bagsak moral, Roque tinatabla ni Sara. Diyos ko day. So again, subscribe Attorney Enzo Recto. Tapos syempre Pilipinoisy. Like, comment, share, subscribe. Start. Robin bagsak moral, Roque tinatabla ni Sara. Diyos ko day. Po, lagi po ako dito. Yung biyernes pa. Wala pa po hanggang ngayon. Ngayon po sigurado wala pa kasi yung mukha ni ES mukhang malungkot. Usapin ng presence ni Mayor. Malungkot siya, no, Senator Robin. Sayang. Hindi siya umiyak. Umiyak ba siya? Hindi siya gaya ni Philip Salvador na umiyak talaga, di ba? Sayang yung hindi natin nakita yung iyak-iyak. Pool na sa pool kami, di ba? Yun nga, itatanong ko kay Mayor, paano ngayon yun? Kasi siya ang #1 crowd drawer namin. Pag sinabi mo andyan si Presidente, talagang ang tao dumadating kahit hindi bayad. Ha? Crowd drawer? Tama naman. Crowd drawer niyo naman talaga si FPRRD. Kasi syempre, yun nga, nagtataka nga ako kung bakit pumupunta pa si FPRRD sa mga pumupunta pa si FPRRD sa mga rally-rally kahit na sobrang tanda na. Grabe, hindi man lang kayo naawa kay FPRRD. Diba? Dapat hindi nyo na sinama. Dapat kung confident kayo sa lakas ng partido nyo, hindi nyo na sinasama-sama yung matanda. Or kahit i-virtual nyo na lang. Pero yun nga, as per Senator Robin, si FPRD yung crowd drawer nila. So parang nakakalungkot, diba? Mag-80 na yung tao tapos sinasama-sama pa sa mga rally. Ayun, dahil sa inyo, sa mga rally-rally nyo, pumunta kayo ng Hong Kong, di pag-uwi, tinambangan, di ba? Nadala tuloy ng dahig, which is sad part nga naman talaga yun para sa inyo. Eh yung paano ngayon yan? Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Subscribe nyo yan, Enzo Recto, par. Noong inaresto si Digong at inilap patungong ICC, agad namang sumunod itong sina Robin Padilla, Harry Roque at ang confidential Queen Sara Duterte. Akala ko pa naman sumunod siya doon kasi concern lang siya. Diba? Meron palang ibang Ang araw na buntot ng buntot lang itong si Robin na daig pa ang alalay ng mga Duterte. Ilang araw ang nakalipas ay tila nabura ang pagiging astig nitong si Robin. Tila ba nalamigan ng dibdib sa lamig ng panahon sa Netherlands ay umiba ang ibinubuka ng bunganga. Makikita mo sa kanyang pananalita at mukha na dismayado ito sa pagkakakulong ni Digong na kanyang idolo na idolo. Siguro kapag maging senador na din si Philip Salvador, dalawa na sila dyan. Itong si Robin lalo na sa usapin ng kampanya dahil nakakulong si Digong. Si Digong pala ang kanilang alas sa kampanya kaya tila namlulumo ito sa kahihitnan ng mga kandidato ni Duterte sa pagkasenador. Grabe, kampanya pa rin talaga yung iniisip. Dapat tinanggal na nila yung kampanya eh. Dapat ang pupukausan nila kung paano nila mapapalaya, paano nila maibabalik si PRRD. Huwag na nilang intindihin yung yung tawag dyan, yung kampanya nila. So be it na. Di ba? Dapat makuntinto na kayo sa, nakasimpati naman kayo. Nung hinuli si FPRRD sa airport, grabe naman yung galit ng taong bayan. Dapat okay na kayo doon. Huwag nyo nang gambalain yung matanda. Marami nang iniisip eh. Di ba? Sobrang stress na nga yan kasi nandyan siya sa ICC. Tapos idadagdag mo pa na, paano to Mayor? Paano yung kampanya namin? Nako. Nabanggit nito na ilang araw siya doon upang itanong kay Digong kung anong mga gagawin. Dahil umano'y si Digong ang nagpapadagsa ng tao kapag nagpapatipon sa kampanya. Subalit dahil nakakulong si Digong, tila ubos na ang kanilang puwersa. Makikita mo din kay Padilla na tila hindi nito kayang maging leader ng PDP laban dahil sa mga pahayag nito.
Kung nanlulu I think dati pa naman talaga, no? Kaya nga maraming, nagsisisi na naging number 1 senador siya. Natawa ako sa kailangan pa nilang di ba? Well, no doubt naman din talaga, Parang parang si FPRRD, si Atlas ba? Yung nagbuhat ng mundo ng mga DDS. Di ba? Kaso lang, ang pinagkaiba si Atlas malakas pa. Ito, 80 na to eh. Di ba? Mag-80 na to eh. Tapos, gusto pa rin nilang pagpasanin ng mundo ng mga DDS. Grabe. Siguro kung galing, witty ni VP Sara si FPRRD, hindi niya na kailanganin ng tulong ng tatay niya. Kaso lang kapag kasi VP Sara yung magsasalita, kung ano-ano yung pinagsasabi, mas lalong nakaka-bad ng image nila. Biruin mo, sa sobrang tapang mo, ginagaya mo yung tatay mo. Biglang sasabihin mo, BBM, Lisa Marcos, Romualdez, meron akong kinontak na chuchugi sa inyo kapag kachinugi niyo ko. Diba? Ganyan yung mga statement niya. So, sobrang layo niya rin sa tatay niya. Siguro parang sinadya din niya ng no. Di natin pwedeng banggitin yung nasa itaas. Siguro, sinadya din niya ng panahon na parang hindi singgaling ni VP Sara, yung tatay niya, para hindi na magtuloy-tuloy yung mga ganitong pamamalakad. Maybe. Or I think. Siguro lang naman. Kayo, agree ba kayo doon? Comment down below. na si Padilla sa kahihinat na ng PDP laban, malaki ang tsansa na malalaglag ang mga tumatakbong senador sa hanay nila. Panuorin natin mga kabunyog, mga kababayan, ang pahayag ni Robin. Napakahalaga po kasi ako po ang presidente ng PDP laban. Oh my at nasa kalagitnaan po ng kampanya ang ating bansa. Ikaw? Political ally po ako. Ito pong ating Pangulo ay chairman ng isang political party. So siguro po nararapat lamang po na makausap ko yung aking chairman. Opo. So wala pang balita kung anong sagot doon? Malungkot po. Lagi po ako dito. Yung Biyernes pa. Akala ko pa naman sobrang concern niya lang talaga. Wala pa po hanggang ngayon. Ngayon po sigurado wala pa kasi About sa alay pa ni ES mo ang malungkot. What's the next step, Senator? Bukas po ulit. Oy. Bukas po ulit. Umaasa naman po ako na itong mga naniniwala naman daw sila sa human rights. Hindi tingnan natin. Gaano katagal po kayo dito? Kayo po Yan naman pala eh. Tingnan natin. Di ba? Hayaan natin na yung korte na yung humatol. And then if ever makakalaya si FPRRD dyan, edi good for you. Di ba? Pero kung hindi, sana naman tanggapin nyo yung desisyon. Kasi alam ba ganyan, sabi-sabi nila, sige, human rights daw sila eh. So, tingnan natin. Dapat tanggapin nyo rin or malugod nyo rin tanggapin if ever ano yung magiging desisyon ng korte, di ba? Yeah. Senator, sitting senator. Ay, break po kami. Oo. Break So, po ngayon. Ngayon po, siguro po ang tamang tanong, paano yung kampanya? Kaya po tayo nandito. Tatanong po tayo. Pero right Mahal now, na Pangulong Duterte kung ano po yung strategy. Siyempre, sa po lahat ito. pero right Alam now, nyo, si Mayor, kaya ng isip niya to. Ang tanong natin, kaya ba ng katawan niya? Yun ang tanong. so ngayon, Kaya ng isip, kaya ng katawan. May point naman. Kasi matanda na nga naman na siya, di ba? Bulol talaga. ang may tentative ano kayo kung hanggang anong panahon kayo dito? O wala pa, malabo lahat, up in the air? Siguro, mga 1 week pa. Hanggang birthday niya. Hindi pa naman kami, matagal pa naman ang resume. Kampanya, ang iniisip ko yung kampanya. How is, Kampanya. Yung session, tagal pa yun. how is this affecting you? Bakit iniisip yung kampanya? Di ba dapat ang kailangan ni FPRD ngayon is suporta? Saka na yung kampanya. Di ba? Kasi dapat nga confident kayo na parang di ba? Dito natin makikita kung gaano talaga kalakas yung suporta ng taong bayan kay FPRRD. Di ba? Dito natin makikita kung yung mga senador niya na parang Team Suka daw, sabi niyo yan na yung mga senador na Team Suka, makakalusot ba? Di ba? Nang walang tulong ni FPRRD. Di ba? Andyan lang eh. Grabe. Dapat buhatin nyo rin yung mga sarili nyo. Huwag kayong asa ng asa sa inyo na nga mismo nang galing na matanda na siya, di ba? Yung kampanya? Well, sa
usapin ng presence ni Mayor, sapul na sapul kami, di ba? Yun nga, itatanong ko kay Mayor, paano ngayon yun? Kasi siya ang #1 crowd drawer namin. Pag sinabi mo andyan si Presidente, talagang ang tao dumadating kahit hindi bayad. Eh yung paano ngayon yan, wala naman kami Crowd drawer. pera, ang PDP, wala naman kami pera. Nakita ninyo So sino dito yung nag-agree sa sinabi ni Senator Robin Padilla na yung PDP is walang pera? Daw wala naman tayong ebidensya talaga na meron silang pera. Pero sino dito yung naniniwala na wala ngang pera yung PDP? Comment down below. Diba? Comment down below. mga kabunyog mga kababayan, tanggal ang hambog nitong si Robin. Sa ibang usapin, nagpahayag din itong si Sara kaugnay sa tatakbuhin ng kaso at ang mga magiging abogado ni Digong. Sa pahayag nitong si Sara, tila binubura sa eksena itong tinaguriang pugante na si Harry Roque. Ekis sa listahan ng magiging abogado ni Digong sa ICC. Bakit kaya? Wala bang tiwala ang mga Duterte sa kakayahan ni Roque kaugnay sa trial? I think siguro natatakot lang yung mga Duterte na baka pagdating na sa trial tapos silipin nila si Roque ba, oy Roque, ang ginagawa mo dito, 'di ba may di ba pinaghahanap ka ng Pilipinas tapos dito ka pupunta ka dito. Siguro ayaw nilang mangyari yan kasi syempre for example September yung defense. Tapos magkaroon na sila ng defense. Tapos what if biglang may maging successful na plano yung government ng Pilipinas na i-retrieve si Roque sa ibang bansa, 'di ba? Gamitan ng Interpol power. Edi sayang yung pinag-aaralan ni Roque na defense if ever mahuhulin lang din siya ng Pilipinas. 'Di ba? So I think iniisip lang nila nag-iisip sila ng tama konti. 'Di ba? Or maybe wala lang silang tiwala kay Roque. Hindi din natin alam. Or kayo na lang din bahalang humusga. May kakayahan ba talaga si Roque o magdedrama lang ito sa trial? Tinatabla na ng mga Duterte si Roque kasi nakita nilang mas madidiin ito si Digong at tuluyang makonvict sa ICC. At tila mga banyaga ang hahawak ng kaso ni Digong sa ICC. Akala ba natin magagaling itong sina Roque, Medy Aldea at Sara? Bakit ipapaubaya sa banyaga ang paghawak? Kasi nakita ba nila na di sila uubra sa mga abogado ng ICC? O sa Yun lang. Buti na lang hindi si Robin yung nyo. So, naman may nakikita naman tayo mga balita na si Nicholas Kaufman, yung abogado nila, is confident naman daw siya na mapapaano nila si FPRRD. Kayo naniniwala ba kayo doon? Or baka wala, yun lang yung sinabi ni attorney para makampante din yung mga supporters nila. I don't know. wala talaga silang kakayahan na ipagtanggol ang isang Digong Duterte. Panuorin natin ang pahayag nitong si Sara. Okay naman siya. Nakita kami ni former President Rodrigo Duterte sa loob. Nandoon pa rin siya sa loob ng hospital. So, hindi pa siguro siya all clear. Base siguro sa assessments ng doctors niya. He's in very good spirits. Good spirit. Tinanong ko siya kung kamusta yung pagkain. Sabi niya meron namang rice. Yes. Regarding the his legal team and his decision na sabi ni Attorney Roque. So sana lang mag-upgrade sila ng konti, wag silang mag-settle down sa mga puro paawa effect, 'di ba? Dapat punta sila dun sa mga legal cases. He has to decide on. Has he made that decision? Very very general lang ang pwede ko i-discuss about the legal team and the legal strategies and kung anong mga ways forward legally. Unang-una, his team is headed by Attorney Nicholas Kaufman. And then meron pa akong mga kakausapin ng mga lawyers, meron pang darating na isang abogado, i-interview ko siya para Ngayon, 'di ba, sobrang bilib na bilib yung mga DDS kay Nicholas Kaufman, like, "Sir, you're so talaga, sir. Thank you, thank you, thank you." Something like that. Grabe yung pagpupuri nila kay Nicholas Kaufman. Ikaw na yung pinaka-the best na abogado. Thank you, sir. So something like that yung mga atake nila. Pero kapag what if, 'di ba, matalo si FPRRD, baka sasabihin naman ng mga DDS, pati abogado na bayaran. Ganyan sila mahihirapan silang tanggapin yung katotohanan So sana yung mga DDS, kaya open kayo sa maging desisyon na kung may panalo nila to, edi good for you. Pero sana if ever matalo sila, tanggapin nyo. Diba? Yan lang naman, wag kayong, baka may marami na naman kayong salita na nabayaran yung abogado, nabayaran yung judges. Kung ano-ano na pinag-iisip nyo. Sa team. And then once maayos na yung team for ICC,
mag-withdraw si Attorney Medialdea kasi meron lang limited na mga slots for lawyers, and we want all the lawyers on board na merong ICC experience. So, Attorney Harry Roque po, hindi po kasama. So far, hindi siya kasama sa legal team. Si Attorney Nako. Bakit po dalawa Bakit kaya tinanggal si Harry Roque? Ito ang sagot ni VP po Sara. pa lang po. Yung potential na kakausapin pa lang, if ever. meron na kaming listahan, pero yung isa kasi darating siya dito. So, puro foreign po. foreign po yun? Yes, oo. Ilan po kaya? Kung ilan, you may have to ask Attorney Kaufman. Bakit po hindi kasama si Dapat si Saul Goodman yung kinuha yung abogado or si Annalise Keating. Di ba? Roque? Wag na si Roque. Because hindi pa kasi na-establish kung ano yung basis ng pag-stay niya dito sa Netherlands. And we don't want complications ba. Gusto namin Di ba? Aware na din sila na baka anytime talaga may mangyari kay Harry Roque. I mean, mangyari na kukunin siya dyan sa dahig. Baka siya naman yung hulihin ng Interpol, di ba? So, advance lang talaga silang mag-isip. So, paano ba yan? Or maybe, hindi lang talaga sila ganyan ka confident na si Harry Roque yung maging abogado. Kawawa naman, di ba? tutok talaga yung lawyers doon sa kaso. And right now, I heard applying for asylum. And he publicly announced that already. So we want him to focus asylum. And then we want our lawyers to focus on the case. Yun po yung So, yun lang naman mga kanoisis. So, kayo na masasabi nyo dito, comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. So, again, ang video to is mula kay Enzo Recto. So, subscribe nyo yan, Attorney Enzo Recto. Original video link in the description box below. Tapos, syempre, bago nyo iwan yung YouTube channel natin, Pilipinoicy, don't forget to like, comment, share, subscribe. Also, courtesy na rin kay VP Sara at kay Senator Robin sa mga video nila. So, courtesy pa rin kasi rights din naman nila yon. Tapos, yun. Yan lang naman mga kanoisis. So, kayo na masasabi nyo dito, comment down below. Pag-usapan natin yan sa comment section. So, kita nyo naman yun. Si Senator Robin, akala ko pa naman siya doon sobrang concern niya lang talaga. 'Di ba? Like, ang isa pa nga sa basa ko is, siguro, pumunta si Senator Robin dyan kasi syempre, 'di ba, pagkatapos niyang 6 years, 3 years na lang, 'di ba, magre-re-elect na naman siya. So, mas mabuti na yung meron siyang exposure sa tao. Mas malaman natin, may iba pa palang pakay. So, kaya pala siguro ang title nito, Robin Bagsak Moral. 'Di ba? Kasi yun nga, parang sobrang tanda na nga yung tao. Parang inaano nyo pa ba na parang, ano bang tawag dyan, men? Hindi din siya mako-consider kasi din naman I think kagustuhan din naman ni FPRD. Pero yun nga, siguro kung ikaw, mag-anak ka, kaibigan mo talagang tunay, hinahangaan mo, kung ganyan nakatanda, dapat hindi mo na pinapapunta ng mga rally, di ba? Pero siguro sa kagustuhan talaga nila na manalo, kahit sobrang tanda na nung tao, kahit mag-80 na, hindi, sama ka dito sa mga rally natin kasi according nga kay Robin, di ba, na crowd drawer daw. So parang si FPRD daw yung naghahakot ng crowd ng tao without paying daw, without money. So anong ibig sabihin yan? If ever ba wala si FPRD tapos maraming tao, paid na yung iba doon, di ba? Pauso kasi, though meron din naman talaga, di naman talaga maiwasan yung mga bumibili ng mga nagbabayad ng mga manonood ng rally. Pero ano ba kasi yung nyo? Di ba? Sino ba kasi nagpauso ng mga rally-rally na yan na hakot-hakot? Di ba? Kung gusto ng taong bayan, gusto ng taong bayan. Hindi na idadaan sa rally-rally. Di ba? So, yun lang naman. Yun pala yun. Concern pala siya. Pero president naman pala siya Ang tanong, bakit hindi niya kaya? Si BP Sara naman, yun nga, nagha-hire sila ng apat pa? Or ng mga abogado pa. Si Harry Roque, tinanggal nila sa listahan. So, syempre, another, naman yan, yung, nakita nyo naman yung mga press. Tinatanong agad nila kung, bakit hindi sinali si Roque? So, yun pala, si Roque, nasasakot sila na baka anytime nga naman, di ba, magka-problema siya. So, parang, masasayang lang yung defense nila kasi I think 6 months ba? March, April, May, June, July, August, September.
mga 6 months tapos biglang i-pull out si Roque. So sayang yung defense na nila, 'di ba? So I think good move 'yun para sa mga Duterte na parang sinisecure talaga nila na foreign na lang yung mga yung iaabogado nila. So yun pala yun. Ang lang natin dito kasi si VP Sara, may nakita akong video ni Trillanes na medyo may may kinalaman daw si Sara dun sa tukhang or war on drugs ng tatay niya dati sa Davao. Or I don't know, correct me if I'm wrong na lang kung tama ba yung pagkakarinig ko doon. So baka possible din ba siya? Liable din ba siya? So something like that. So yan lang yung aabangan natin, men. Kasi yung September malayo-layo pa naman yun. Siguro ang pagpukusan natin is yung sa election ngayon. Kung sino nga ba yung mananalo dyan. Kasi syempre sabi nga ni Robin, di ba? Crowd drawer nila si Duterte. So tingnan na lang natin kung ano yung magiging resulta ng mga senador niya. Kung makakasakay ba to since wala na nga si FPRRD nasasama sa kanila sa pangangampanya, di ba? So yun lang naman kayo mga Kanoysi na masasabi niyo doon sa pagpunta ni Senator Robin doon para tanungin si FPRRD kung ano nang gagawin. Tapos syempre yung kay Harry Roque na hindi paging abogado, i-comment down sa baba. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. So again, Ensurect to Filipino IC. Like, comment, share, subscribe. Filipino IC is up.